Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, bumilis ang paglakas ni Bagyong Quiapo at isa na itong severe tropical storm habang tinatawid ang kalupaan ng bansa. Ayon sa mga datos, posible pa itong lumakas bilang typhoon category sa mga susunod na oras. Alamin natin kung may pagbabago ba sa lakas at direksyon nito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. So ngayong araw, si Severe Tropical Storm Quiapo ay tuluyang naglandfall kanina sa Camiguin Islands, Calayan, Cagayan at patuloy na tinatawid ngayon ang paligid ng Babuyan Islands. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na nasa 110 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 145 kilometers per hour at sa kasulukuyan ay kumikilos ito ngayon pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. At ang lawak ng sirkulasyon nito o strong winds ay umaabot hanggang 450 kilometers mula sa gitna. Kaya kahit wala ka sa sentro o dadaanan ng bagyo, maari mo pa ring maramdaman ang malalakas na pag-ulan at bugso ng hangin lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa silangan. Sa kasulukuyan, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa western portion ng Babuyan Islands. Sa ilalim ng signal number 3, ang inaasahan lakas ng hangin dito ay gale force winds na nasa 89 hanggang 117 kilometers per hour at may katumbas na moderate hanggang significant na banta sa buhay at ari-arian. Dahil dito, maaring mapunit ang mahihinang bahagi ng bubong, pagkabali ng marurupok na puno, pagkasira ng ilang linya ng kuryente at komunikasyon. Samantala, nakataas naman sa wind signal number 2 ang mga lugar sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, gayon din sa northern portion ng Apayao at sa may northern portion ng Ilocos Norte. Sa ilalim ng signal number 2, ang inaasang lakas ng hangin ay gale force winds na nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour. Ang ganitong lakas ng hangin ay may minor hanggang moderate threat sa buhay at ari-arian. Ibig sabihin, maaari nang makaranas sa mga lugar na ito ng mas malalakas na bugso, lalo na sa baybayin, matataas na bahagi ng lupa at mga lugar na lantad sa dagat. Samantala, may tropical cyclone wind signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and the northern and central portion ng Aurora. Sa ilalim ng signal number 1, ang inaasang hangin ay strong winds na nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour na may minimal hanggang minor na banta sa buhay at ari-arian. Kahit mababa sa naunang signal, huwag baliwalain dahil kapag sinabayan nito ng malalakas na ulan at bugso, maaari pa ring magkaroon ng pagkasira lalo na sa mga magaan na bubong at mga lugar na may nakalantad na puno o linya ng kuryente. Ngayon, pag-usapan natin ang heavy rainfall outlook dahil isa ito sa pinakamalagang bantayan ngayon habang aktibo ang presensya ni Quiapo sa kalupaan. Para sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, inaasahan ng heavy to intense rain na aabot sa 100 hanggang 200 millimeters na ulan habang patuloy na kumikilos ang Tropical Storm Quiapo malapit sa Northern Luzon. Inaasahang ang mga lugar na pinakamalapit sa sirkulasyon ng bagyo ang makakaranas ng pinakamalalakas na pag-ulan. Sa ganitong dami ng buhos, mataas ang posibilidad ng malawakang pagbaha, mabilis na pag-apaw ng mga ilog at sapa, gayon din ang pagguho ng lupa lalo na sa mga bulubundukin at matatarik na lugar. Samantala, aabot naman sa 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang mararanasan sa Batanes, Isabela, Kalinga, Abra, Benguet, Ilocos Sur at La Union, gayon din sa may Zambales, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at sa may Negros Occidental. Bagamat mas mababa ang inaasang dami ng ulan kumpara sa mga lugar na pinakamalapit sa bagyo, maaari pa rin itong magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar at landslide sa mga lugar na matagal nang nakakaranas ng pag-ulan. Pagsapit naman ng bukas, mananatili ang impluensya ng habagat kaya posible pa rin makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Mahalagang tandaan na maaring mas mataas pa sa forecast ang aktual na dami ng ulan sa mga kabundukan at matataas na lugar. Dagdag pa rito kung ilang araw nang umuulan sa inyong lugar, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa kahit hindi tuloy-tuloy ang matinding buhos ng ulan.
Ngayon, dumako naman tayo sa latest track and intensity outlook ni Bagyong Quiapo. Mahalagang tandaan na hindi lamang ang mismong landfall area o ang forecast confidence cone ang maaaring makaranas ng masamang panahon. Posible pa rin maranasan ang malalakas na pag-ulan, bugso ng hangin at iba pang epekto ng bagyo maging sa mga lugar na nasa labas ng inaasahang daraanan nito. Bukod dito, posible pa magkaroon ng kaunting pagbabago sa magiging track ng bagyo. Sa kasulukuyang forecast, magpapatuloy ang bagyong Quiapo sa pagkilos pahilagang kanluran o west-northwestward habang tinatak nito ang Luzon Strait at pagkatapos ay lalabas sa West Philippine Sea. Inaasahan ding tuluyan na itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong gabi o bukas ng umaga. Pagkatapos nito, unti-unti itong kikilos pahilagang kanluran hanggang pahilaga habang tinatahak ang karagatan patungo sa timog na bahagi ng mainland China. Pagdating naman sa lakas, inaasang magpapatuloy ang paglakas ng Quiapo habang binabaybay nito ang extreme northern Luzon at posible pa itong mag-intensify bilang typhoon pagkatapos nitong daanan ang Babuyan Islands. Sa oras na tuluyan na itong makarating sa West Philippine Sea, mas magiging pabor ang kondisyon ng karagatan at atmosfera para sa karagdagang intensification nito. Dahil dito, may posibilidad si Bagyong Quiapo na magkaroon ng rapid intensification, isang mabilis na paglakas ng bagyo sa loob lamang ng maikling oras. At maaari pa itong umabot sa super typhoon category bago ang inaasang landfall nito sa southern mainland China. Pagkatapos ng landfall, inaasang unti-unti na itong hihina habang kumikilos sa kalupaan ng China, kaya bagamat inaasang palabas na ng ating responsibility ang sentro ng bagyo, hindi pa rin dapat maging kampante ang mga nasa hilagang bahagi ng bansa. Dahil patuloy pa rin itong palalakasin ni Quiapo ang habagat, kaya maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at malalakas na hangin sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ngayon, dumako tayo sa forecast weather condition sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinakamalubha ang sitwasyon sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Ito ang mga lugar na direktang nakakaranas ng matinding epekto ng Severe Tropical Storm Quiapo. Inaasahan dito ang mabagyong panahon na may malakas hanggang matinding pag-ulan at maaari pang maging torrential rains sa ilang pagkakataon. Kasabay nito ang malalakas at mapaminsalang hangin na maaaring magdulot ng pagkasira ng mga kabahayan, pagbagsak ng mga puno at pagkantala ng supply ng kuryente. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, mataas ang panganib ng flash floods, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar at kamundukan. Samantala, makakaranas din ng maulan at mahangin na panahon ang Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union at Aurora. Bagamat hindi ito ang sentro ng bagyo, malaki pa rin ang impluensya ng lawak ng sirkulasyon ng Quiapo. Magdadala ito ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na maaari ring lumakas sa ilang pagkakataon, habang ang malalakas na bugso ng hangin ay maaari ring magdulot ng pinsala. Dahil dito may banta ito ng pagbaha at landslides lalo na sa mga lugar na bulubundukin at batarik ang dalisdis. Kasabay nito dahil sa patuloy na paghigop ng bagyo sa southwest monsoon o habagat, makakaranas ng pabalik-balik na pag-ulan ang Zambales, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Maaring hindi tuloy-tuloy ang pag-ulan, ngunit sa oras na lumakas ang mga rain bands, posible itong magdulot ng katamtaman hanggang malakas na ulan na sapat upang magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerable na lugar. Para naman sa mga residente sa Metro Manila, buong Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Socsargen, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms. Ang mga pag-ulang ito ay dulot pa rin ng pinalalakas na habagat at sa ilang pagkakataon ay maaaring maging malakas ang buhos ng ulan. Dahil dito may posibilidad pa rin ng localized flooding at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na paulit-ulit nang nakaranas ng pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Samantala sa nalalabing bahagi ng Mindanao, mas magiging maganda ang lagay ng panahon kumpara sa ibang rehiyon. Gayunpaman, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang rain showers o thunderstorms particular sa hapon o gabi. Kapag nabuo ang malalakas na thunderstorm, maaari nitong magdala ng biglaang malakas na ulan na posibleng magdulot ng localized flooding o pagguho lupa sa mga lugar na madaling tamaan. Sa kabuuan, ang Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands ang nanatiling may pinakamataas na banta dahil sa direktang epekto ng Severe Tropical Storm Quiapo.
Samantala ang malawak na bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ay patuloy namang makakaranas ng epekto ng pinalalakas na hambangat. Kaya mahalagang manatiling mapagmatsyag sa mga susunod na weather updates at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Patuloy naming babantayan ang bawat pagbabago at ihatid sa inyo mga pinakabagong update sa oras na may bagong impormasyon. Kaya manatiling nakatutok dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood mga kababayan at lagi po tayong mag-ingat.